Here is the second part of our travel vlog in Cebu. So after namin mag-tour sa Cebu City, didiretso naman kami ngayon ng Bantayan Island. Nag-rent lang ulit kami ng car papunta sa Hagnaya Port. And after 3 to 4 hours drive, nakarating na rin kami. May sumalubong na rin sa amin para mag-help sa mga maleta. Pero kung kaya nyo naman dalhin yung maleta nyo, kayo na lang magbitbit kasi may bayad sila 100 per person. Then sumakay na kami, 40 minutes to 1 hour lang, makakarating ka na sa mismong island. Nakaabang na rin pala yung service van na pag-i-stayan namin, which is yung Santa Fe Beach Club. Sobrang saglit lang naman ng ride, I think 3 to 5 minutes, nakarating na rin kami sa mismong accommodation. Ganito nga pala ang itsura ng room na nabook namin. Super ganda, super linis, and super aesthetic talaga niya. Front beach nga rin pala to, kaya konting lakad lang nasa dagat ka na. Pati yung restroom nila dito, super ganda, super lawak, and mabango din naman siya, tapos kompleto na rin sila sa toiletries. Lunch na kami dumating dito, kaya kumain muna kami bago mag-sightseeing sa dagat. Ang sarap din ng food nila dito in fairness, tapos may free coffee pa sila. Low tide nga pala ng mga oras na to. And nakakatuwa, super daming crabs. Super pagod pa this time, kaya nag-sightseeing muna kami sa dagat. Ang ganda rin talaga ng dagat dito, sadyang low tide lang nang dumating kami. And nung gabi nga, nagbihis na ako para umaura-aura. Ganito ang itsura sa gabi. Napaka-perfect ng place na to para sa mga taong mahilig mag-beach pero chill vibes lang talaga. Hindi siya masyadong maingay, hindi maraming tao, talagang marirelax ka. And then, after a while, nagbihis na rin ako dahil kakain kami ng dinner. Dito kami kumain sa MJ Square. And good morning, Bantayan Island. Kumain muna kami ng breakfast. Anyway, may free breakfast nga pala once you book to their accommodations. And nag-ready na rin kami para sa aming island hopping tour. 9 AM ang naging start ng island hopping namin. Super init nga pala this time, kaya kailangan talaga ng maraming sunscreen kung ayaw mong masunog. Hinatid lang pala kami ni Kuyang tricycle dito dahil dito kami sasakay ng bangka. Private tour nga pala yung kinuha namin, so kami lang din sa bangka. Mas okay din talaga kasi yung private para kayo na rin yung mag-decide ng time. Grabe, ang linaw, Lord. Ang ganda. And our first stop is Hilantagaan Island for snorkeling. Super linaw ng water dito and sobrang daming fish. And our next stop is Virgin Island. May entrance nga pala dito na 300 per head, pero may discount kapag student, PWD, and senior. And masasabi ko lang, nasulit naman ng 300 pesos na binaya dahil sobrang ganda dito mga B. Isa ito sa pinaka-favorite kong beach dito ngayon. Tapos super fine pa ng sun niya and super clear ng water. Tingnan niyo yung mother ko, super aura talaga siya kasi sobrang linaw talaga ng water. Yun nga lang, super init talaga this time, kaya dito talaga ako nangitim. Iba yung init talaga dito. Parang hindi ako tinalaban ng sunscreen. Sabi nga nila, live your life to the fullest and enjoy every moment. Kaya okay lang umitim, go lang ng go. Kasi hindi mo na rin masyadong iindahin ng init dahil sobrang ganda talaga ng tubig dito. And our last stop is Lagoon Island. Dito na kami magla-lunch. Ang sarap din ng mga milkshake nila dito. We order Boodle Fight that has a setup name of Bantayan. Nagpakuha nga rin pala kami ng sea urchin kay Kuya. This is good for 6 person, kaya sobrang dami na din para sa amin ito. Kain! Rice! Chicken wing! Oh, yeah. And good morning again, Bantayan Island. Maaga nga pala kaming gumising this time because this is third and last day of stay. Nakaschedule kami ng land tour that day, but before, nag-breakfast muna kami and nagstay muna kami in the front of Villa while waiting Kuya to pick up us for our land tour. And our first destination ay ang Mangrove Eco Park.
Meron din silang entrance fee dito. Low tide nga pala nung nagpunta kami dito, tapos super init pa that time. Buti na lang may dala kaming water. Dito mo nga pala makikita yung Camp Sawi, pati na rin yung Camp Wagi. Magkahiwalay yung pwesto na yan dahil mahaba-habang lakaran to, kaya dapat once na pumasok ka dito, ready ka sa maraming ikot-ikot. And our next destination is the famous Coconut Road of Bantayan. Sumaglit lang kami dito, nagpicture and nagvideo lang kami. And our third destination is Sandira Beach. Meron din palang entrance dito. Medyo nakakahilo ang pagpunta dito dahil sobrang lubak ng mga daan. Pero ang masasabi ko lang ay sobrang sulit ang pagpunta dito. Sobrang ganda ng beach dito, napakalinaw ng tubig. Dito na nga rin pala kami naligo. Sobrang ganda kasi ng tubig and sobrang init talaga that time. Nagstay kami dito ng mga 2 hours. And our last destination is Dakota Beach. Dito naman, wala ka ng entrance na babayaran. Yun nga lang, hindi ka pwedeng gumamit ng cottage kapag hindi ka nakabook sa kanila. Kaya I suggest magdala na rin kayo ng banig if ever gusto nyo mag-visit sa Dakota Beach. Super ganda rin ang view dito. Ang ganda ng dagat, ang ganda ng sand. Ang sarap din maligo. Dito na kami nagstay ng matagal hanggang sa matapos yung oras ng land tour namin. And after nyan, bumalik na rin kami sa accommodation. Nag-prepare lang kami and ready to check out na. 2 PM nga pala ang naging check out namin dito. Medyo inagahan talaga namin ang biyahe dahil malayo-layo pa kami. Sasakay pa kami ng ferry, then after that, kailangan pa namin mag-ride ng 3 to 4 hours going to airport. Hinatid lang kami ng service nila going to port. And may nakaabang naman na sa amin na driver sa narent namin na car going to airport. Kaya hindi na rin magiging hassle sa amin ang pagbiyahe. Kaya if ever magbibisit kayo ng Bantayan, I suggest na magrenta lang din kayo. Sobrang hassle-free talaga kapag may service. And yun lang guys, we were going back to reality. Thank you so much for watching. See you on my next travel vlog.